Hello guys, gandang gabi. For today's video, maraming pa-order si Bunso ng cookies. Yan, naglalagay siya ngayon ng cream cheese sa ibabaw ng red velvet. Yan po ang kanyang oven habang siya ay naglalagay ng cream cheese sa ibabaw ng red velvet. Ako naman ay taga-masid lang. Pero kailangan na natin tulungan si Bunso kasi maghahating gabi na. Hindi pa siya tapos. Tulungan ko siya maglagay ng cream cheese. Napakasipag talaga ni Bunso ko maggawa ng cream cheese. Marami kasi siyang pa-order na ngayon. Nagbibake po siya habang wala pa siyang pasok kasi pag may pasok na siya, hindi na siya makakapag-bake dahil college na po si Bunso. Kaya sabi niya sa akin, pag-aralan ko daw ang kanyang baking para sakali nasa UP na siya, magpapa-order siya doon at sasabihin niya sa akin para pag dumalaw daw ako sa kanya, dadalhin ko ang kanyang pa-order. Business-minded talaga ang aking Bunso. Hindi raw tama ang aking paglagay. Maunti daw kasi ang lagay ko ng cream cheese. Baliktad na ang mundo. Imbes na ako magturo sa kanya ngayon, ako na ang tinuturuan niya. Napaka-business-minded po ng aking Bunso. Gustong-gusto niya magkaroon ng bakery. Paglaki niya, sabi ko pa siya, magtapos ka sa iyong pag-aaral. Balang araw magkakaroon ka rin ng sarili mong bakery. Hanggang ngayon, nagpapa-order pa rin siya ng mga cookies. Lalo na nung high school pa, senior high siya. Halos every week, gumagawa. Sa loob ng isang linggo, twice, minsan 3 times a week siya nagbe-bake dahil ang dami niya laging dinadala. Hindi siya nagpapa-order noon, nagdadala lang siya sa school. Pero lagi naman ubos. So itong college siya, kailangan daw niya mag-bake. Di siya mapakali nung bakasyon. Nanay, gusto ko mag-bake para may pang-allowance ako pagdating ko sa college para may pambili ako ng ibang gamit ko. Sabi ko sa kanya, bahala ka. Sige po, pinambili ko siya ng mga kailangan niya. Mga chocolates at saka iba. Pero karamihan dyan, siya na rin ang nag-order. Pag pumupunta siya sa SM, doon siya namimili ng mga ibang flavor. Pero minsan nag-order siya sa online. Pag mga matcha, in-order niya sa online. Pero yung mga chocolate sa SM namin binibili. Yun yung naka-display sa may lababo. Sa SM lang yan nabibili. Mayroon din minsan sa Alphamart. Pero mas gusto niya sa SM daw bumili. Napakasipag ng aking bebe love. Kaya ako naman hanggang assist lang. Kaya minsan niloloko ko, dapat may sweldo ako. Nako, napakakunat niyan. Kahit natulong ka, hindi ka makakatikim pag hindi ka bibili. Pag gusto kong tumikim, kailangan bayaran ko. Payaman talaga ang aking Bunso. Pero ayos lang. Happy ako para sa kanya dahil napakasipag na bata niya. Nung high school nga, kahit may assignment siya, habang nagsasalang siya sa oven, gumagawa siya ng kanyang assignment. Kaya tinutulungan ko siya mag-pack. Yun hanggang lang ganun ang may tutulong ko sa kanya. Pero lahat-lahat niyan siya ang gumagawa. At saka yung mag-form, nagbibilog-bilog, yan tinutulungan ko siya dahil patrabaho din yun. At saka yung paglalagay ng chocolate sa tops, yung sa ibabaw, ako rin ang gumagawa noon. Dahil doon siyang natatagalan, mabagal kasi ang paggawa ng yung maglalagay ka ng
Choco Tops. Yan, lalagyan na rin natin yung, ayan, may panibagong red velvet. Lalagyan natin ng cream cheese. Ito ang benta niya, 25 pesos. Kasi syempre, mahal ang cream cheese. Chinecheck pa talaga ni Bunso, sinisipat niya kung tama ang aking lagay. Striktang teacher yan. Estudyante lang tayo. Yung nagsimula siya una sa air fryer ay nung una sa toasted bread lang siya nag-embento, naggagawa siya pa isa pa dalawa daw. Then pinapatikim niya sa kanyang mga classmate. Tapos hanggang sa nakabili ka ng air fryer, tapos nagluluto siya ng anim piraso. So sabi ng tatay niya, lugi pa tayo sa kuryente dyan sa ginagawa mo. Pero hindi niya pa binibenta noon, pinapatikim lang niya sa mga classmates niya. Habang nung natikman ng mga classmate niya ang kanyang mga gawa, sabi niya, sabi niya, ayaw mo pa maggawa ng marami para pambenta. So, sabi ni nanay, gusto ng mga classmate ko na magbenta ako. Siya, sabi ko, gawin mo, magbenta ka. So, hanggang mga 10 pieces, 20 pieces muna ang ginagawa niya. So, nagpapa-order siya. Nag-start siya sa mura lang, kahit palugi. Yung gusto lang niya maipatikim at saka hanggang sa maraming nagsasabi sa kanya, Rihanna, magbenta ka na lang. Gawa ka, masarap kasi ang gawa mong cookies. Kaya yun, sinumulan niya na magbenta nung grade 10 siya. Hanggang grade 11, tapos hanggang grade 12, nagbenta na siya. So ngayon, pa-college na siya, sabi nanay, gusto ko maggawa habang bakasyon. Total, August pa naman ang pasukan namin, makakaipon pa ako ng pera. Sabi, sige, bahala ka. So, yun. Kasi naboboring na rin siya, nakatambay lang sa bahay. Kaya naggawa siya ng kanyang page, Panacea Bakes. Kaya kung gusto niyo makita yung mga cookies niya, nakalagay yan dyan sa page niya na Panacea Bakes. Doon niyo makikita po ang iba-ibang flavor. May weekly siyang flavor na ginagawa. Iba-iba. Pero karamihan, mas gusto nila yung plain, na yung may choco fillings at saka choco toppings. Yun ang mas gusto ng iba. Pero yung iba naman, gusto din ng mga red velvet, may matcha, gusto rin nila yun. May strawberry, may langka flavor, marami siyang flavor, pero hindi weekly yon. May time na ginagawa niya yung iba-ibang flavor. Kahit langka, mangga, toppings, naggagawa din siya. Yan ang ayaw na ayaw niyang gawin, yung paglalagay ng toppings sa ibabaw. Dahil tagal daw kukunin mong pira-pirasong chocolates na maliliit para ipatong sa ibabaw. Kaya malimit pinapagawa niya sa akin ng paglalagay ng choco toppings. Masakit nga lang sa likod kasi medyo mababa yung lamesa. Nakayuko.
Nag-start siya maggawa at mag-bake ng cookies ay yung nung 14 years old siya. Siguro talaga business-minded tong anak ko. Kaya sabi ni nanay, accounting daw ang kukunin niya. Kaso hindi siya pinalad sa accounting. Business economics ang offer sa kanya ng UP. Pero tinanggap na niya. So sabi niya, baka daw by second year, mag-shift siya ng accounting. Sabi ko, bahala ka. Basta pagbutihin mo lang ang iyong pag-aaral. Para balang araw, magkakaroon ka na ng iyong bakery. Tsaka coffee shop. Gustong-gusto niya raw magkaroon ng coffee shop. Tapos magbibake siya ng mga brownies, cake, at cookies. Ito na, magbabalot na naman tayo. Yan, sinasimulan na niya magbalot. Mahirap ibalot yung cream cheese kasi lumalapat sa plastic. So, kailangan iiwas mo talaga ang plastic doon sa cream cheese para hindi kumalat. Yan, may mangga flavor din siya ilalagay. Dami pa natin ipapak. Gabi na. Late na naman ang tulog namin ni Bunso. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye and God bless everyone. Please like, subscribe, and share. Thank you. Bye-bye and God bless.